Hello mga ka-teammates, isa na namang malusog na araw sa inyong lahat. May hinanda na naman akong topic na magandang pag-uusapan natin ngayon. Ito ay tungkol sa mga non-healing wounds or delayed healing of wounds. So tara na mga ka-teammates, ating pag-usapan ang 10 maaring dahilan kung bakit hindi agad gumagaling ang sugat ninyo. Dok, bakit yung sugat ko ang hirap gumaling? Madami din ang nagtataka na bakit parang ang tagal humilom daw yung mga sugat nila. So normally, ang paghilom ng sugat ay maaring tumagal ng 7 araw on the average. Kaya minsan, napapansin ninyo, pinapabalik kayo after 1 week ng mga surgeons ninyo para ma-check ulit yung sugat kung tuluyan na itong humilom. So bago tayo magpatuloy, maganda siguro kung malaman din ninyo ang mga different stages ng paghilom ng sugat. Kasi ang sugat ay hindi basta-basta naghihilom yan sa loob lang ng 1 araw, 2 araw. May mga pagdadaanan po muna siya na stages bago ito tuluyang humilom at may balik sa malapit na normal na anyo ng balat o laman bago ito nasugatan. So, ang unang phase ay tinatawag nating hemostasis phase. Ito ay nangyayari agad-agad pagkatapos masugatan at maaring magtagal ng ilang oras. Ito yung immediate response kasi ng ating katawan para mapahinto yung pagdudugo, no? So parang isi-seal off niya kaagad yung sumisirit na dugo. So ang mga ugat ay sumisikip yun at nagko-constrict at nagsisimula ang pamumuo ng dugo or blood clot para tapalan niya yung dumudugong ugat. Tapos pupunta tayo sa pangalawang phase. Ito yung nangyayari sa loob ng 1 hanggang 7 araw. Dito, mag-uumpisa ng mamula at mamaga yung ating sugat. Makakaramdam din tayo ng pag-iinit, di ba? Warm to touch at pananakit na sa mga oras na ito. Ito ay dahil sa pagdami ng inflammatory at white blood cells natin para linisin ang ating sugat sa debris at mga bakterya. And then, papasok na tayo sa pangatlong phase, which is called the proliferative phase. Ito naman ay nagsisimula sa ika-4 na araw at magtatagal ito hanggang 3 linggo. Dito, nagpapalit na ng bagong tissue at mga blood vessels. So, yung mga nasira, napapalitan na siya ng bago. Dito na nag-i-start. At dito, mag-i-start na rin mag-contract yung sugat at pinapatibay ng mga bagong collagen. At ito yung collagen, sila kasi yung mga structures, no? Sila yung framework para hindi siya ma-deform. Parang yung nagpapatayo ka ng haligi, di ba? Nilalagyan natin ng bakal para merong framework yung nakakapitan yung semento. So, yung collagen, ganun din yung kanyang role para magbigay ng mesh or shape at strength doon sa mura or bagong sugat. Then pagkatapos dito, pupunta na tayo sa pinaka-last stage ng wound healing, which is called the maturation or the remodeling phase. Dito, nangyayari ito on the 3rd week, tumatagal hanggang 2 taon. Ito na yung magpepeklat na or mag-scar na yung sugat. So usually tumatagal na yan hanggang sa maging mature na yung surface at halos magkapantay na sila ng strength dun sa original na tissue or kung dito sa skin, parang magkasing tiway na sila. Ngayon, ang paghilom ng sugat ay depende sa klase at sa lugar kung saan nasugatan. Meron tayong tinatawag na mga minor cuts or scrapes or mga parang gasgas lang, and this will usually heal within a few days to a week. Meron din tayong tinatawag na mga moderate cuts. Ito usually yung mga nahihiwa ng mga kutsilyo, mga bubog, or mga broken glasses. And this will usually heal within 1 to 3 weeks. Meron din tayong mga surgical wounds na tinatawag. Ito yung mga sugat na ginagawa natin pag tayo nag-oopera. Yun yung mga inoperahan natin at ang healing time varies from 1 to several weeks. At meron din tayong mga severe or chronic wounds will take weeks to months to heal, provided na tama po at wasto ang inyong pag-alaga ng sugat. Ngayon, nalaman na natin yung mga approximate time kung kailan maghihilom ang sugat, may idea na tayo kung nagtatagal ba yung healing process ng inyong mga sugat. So ngayon, pag ang sugat mo ay mas matagal humilom kaysa doon sa normal or expected healing time, maaring may mga rason kung bakit hindi naghihilom sa tamang panahon. So ngayon, ating isa-isahin ang mga dahilan ng matagal o hindi paghilom ng inyong sugat. Ang unang rason ay poor nutrition.
So alam nyo, ang katawan natin ay nangangailangan ng mga essential nutrients para sa mabilis na paggaling ng ating sugat. Halimbawa, yung vitamin C. Ang vitamin C ay mahalaga sa collagen synthesis. Ang collagen ay isang protein na nagbibigay ng lakas at forma sa bagong tissues, no? Parang yung bakal nga sa loob ng semento. So sila nagbibigay ng forma at tibay. Ang vitamin E naman ay isang antioxidant na tumutulong sa pag-repair ng cell damage. At yung zinc ay mahalaga sa pag-proliferate ng cell at ng immune function natin sa katawan. At ang protein naman ay kinakailangan natin sa tissue regeneration. So kung hindi maganda ang nutrition natin, nagkukulang din tayo ng mga nutrients na ito, hindi magiging optimal yung healing process. Well, kumain ka ng maraming vitamin C na nakukuha natin naturally sa mga fruits. So yung vitamin E naman, usually nakukuha natin sa mga nuts at saka mga seeds. Beans at whole grains, napakagandang source yan ng zinc. Yung mga karne, yung mga lean meats, itlog, beans, ay magagandang source din ng protein. So ibig sabihin, balanced diet ka dapat para ma-attain mo yung good nutrition at hindi ka maging malnourished. Kasi nga, pag malnourished ka, wala kang kakayanang maghilom, so mas mabagal po yung paggaling ng sugat. Yung pangalawang maaring dahilan ay yung diabetes. So ang mataas na blood sugar levels ay nagdudulot ng damage sa blood vessels, kaya humihina yung circulation. So siyempre, pagka nasira yung blood vessel, humihina din yung pagdaloy ng dugo papunta doon sa sugat. Ang mahinang daloy ng dugo ay magre-resulta sa kakulangan ng oxygen at siyempre yung pagkain or nutrients na kakailanganin para sa pag-repair ng inyong sugat. So bukod dito, ang mataas na blood sugar ay nagpapahina din ng ating immune system or ang ating resistensya. Kaya mas madaling mag-infect yung sugat pagka bagsak yung ating immune system or yung ating resistensya. Sa mga diabetic kasi, ang white blood cells or yung WBC na nakikita natin sa complete blood count ninyo ay sila yung lumalaban sa infection. Hindi sila gumagana na maayos kung may diabetes. So hindi matigil-tigil ang infection, kaya mas mabagal gumaling ang ating sugat. So ano ang dapat nating gawin? Kung may diabetes kayo, siguraduhin i-monitor ang inyong blood sugar levels at kumonsulta palagi sa inyong mga doktor para ma-check lagi yung blood sugar at ma-manage kayo ng maayos. Inumin po ninyo yung mga maintenance or yung mga insulin na prescribe sa inyo ng inyong mga diabetologist. So next, ang pangatlong dahilan ay ang paninigarilyo or smoking. Alam nyo, ang paninigarilyo kasi ay nagdudulot ng vasoconstriction o pagsikip ng mga blood vessels. So pagka naninigarilyo ka, yung mga ugat-ugat mo, masisikip yan, nagko-constrict na gano'n. So ang pagkitid ng blood vessels ay nagpapahirap din sa pagdaloy ng dugo. So bukod dito, ang mga chemical ng sigarilyo katulad ng nicotine at carbon monoxides, ito ay nagpapababa ng oxygen level sa ating bloodstream. So ang mababang oxygen ay nagpapabagal din sa healing process dahil kailangan ito ng cells para mag-repair at mag-regenerate. So ang mga toxins na mula sa sigarilyo ay nakakasira din ng collagen at elastin. So ito yung mga proteins na kailangan para sa tissue repair. Kaya ang mga naninigarilyo, mas mabilis kumulubot ang balat ng mga to. Mas mabilis kang tumanda. Sige ka. So, kung naninigarilyo kayo, so anong dapat natin gawin? Para maiwasan ito, dapat itigil po ang paninigarilyo. Kasi hindi lang po yung sarili natin ang naapektuhan pag tayo naninigarilyo. Yung katabi natin, minsan mga kapamilya natin, kaibigan, mga mahal natin sa buhay, sila yung nakakalanghap ng usok ng sigarilyo mo. So, hindi lang ikaw, kahit hindi naninigarilyo yung katabi mo, kung siya naman yung nakakalanghap ng usok, pati siya po ay nadadamay. Yun yung tinatawag nating second-hand smoking. So, kung madalas kasi sinasabi nila, if you have the right to smoke, we also have the right to live. We have to respect each other. Aside from, syempre, talaga namang walang magandang maidudulot ang paninigarilyo. So, itigil na yan. At ang pang-apat na dahilan ay yung chronic illnesses. So, ang mga kondisyong tulad ng autoimmune disorders, yung cardiovascular diseases, at obesity, ito ay maaring magpapahina ng ating immune system at magre-resulta sa poor circulation. Ito ay maaring magpapahina ng ating immune system at magre-resulta sa poor circulation. So, ang isang halimbawa ng autoimmune system ay yung rheumatoid arthritis. Ito ay isang autoimmune disorders at nagdudulot
nagdudulot ng chronic inflammation na maaring magpapabagal ng paghilom. Ang mga cardiovascular diseases naman ay nagreresulta sa compromised blood flow, kaya hindi maayos na nadadala yung oxygen at nutrients doon sa sugat. At ang yung obesity naman ay nagdudulot ng chronic inflammation at stress sa katawan na nagpapabagal din ng healing process. Ano dapat ang ating gawin? Kung may chronic illness po kayo, importanteng makipag-ugnayan sa inyong mga healthcare provider o mga doktor para ma-manage natin ng tama at mapataas natin yung healing potentials ninyo. So sa ganon, mas mabilis po ang paghilom ng sugat. Ang panglimang rason ay yung mga gamot na iniinom natin or medication. So mga halimbawa ng mga gamot na hindi maganda sa paghilom ng sugat ay yung mga steroids at saka yung mga ginagamit natin sa chemotherapy. Ang dalawang ito nakakapagpabagal ng healing process. Ang corticosteroid kasi ay isang anti-inflammatory na gamot, no? Sabi nga natin, para maghilom ang sugat, dapat dadaan sa mga stages. At isa sa mga stages na ito ay yung inflammatory stage. So pagka uminom ka ng steroids, na di-delay yung process na yon. So nagre-result ito sa delayed cell regeneration, and at the same time, it also weakens the immune response. Ang chemotherapy drugs naman ay nakaka-apekto sa cell division, kaya mabagal yung tissue repair. And most of the time, ginagamit natin ang chemotherapy para patayin yung mga abnormal na cells. Ang problema, pati yung mga normal na cells, minsan nadadamay sila. So pagka ganon, mas lalong nagiging delayed or tumatagal yung tamang oras na paghilom ng ating sugat. So yung corticosteroids at yung mga chemotherapeutic drugs, lahat ng mga ito ay maaring magdulot ng immunosuppression. So nagpapahina sila ng kakayahan ng ating katawan na labanan ng infection at mag-heal yung sugat eventually. So kung meron kayong hindi gumagaling-galing na sugat at kumiinom kayo ng mga ganitong gamot, kinakailangan nyo pong kumonsulta sa inyong mga doktor or yung mga oncologist ninyo para mabigyan kayo ng mga alternatibong pamamaraan o pag-a-adjust ng inyong paggagamot. At ang pang-anim ay infection. Kapag ang sugat ay infected, ang focus ng katawan natin ay yung paglaban na lang dun sa infection kaysa sa paghilom ng sugat. So napapabayaan na yung paghilom. Ang constant na lang niyang ginagawa ay patayin yung mga mikrobyo, yung infection. So napapabayaan na niya yung healing process. Pag ang sugat natin ay punong-puno ng bakterya, ang mga bakteryang ito ay nagre-release ng mga toxins na nakakasira din ng tissue. Ang immune response sa infection ay nagre-resulta ng pamamaga at pagbabagal ng paghilom ng sugat. Anong dapat natin gawin? Mahalaga po ang tamang pag-alaga ng sugat or wound care para maiwasan ang infection na nagpapabagal ng paghilom ng sugat or yung healing process. So anong dapat gawin? Hugasang maigi ang sugat gamit ang mild soap at tubig. Huwag po kayong matakot na mabasa yung sugat ninyo as long as yung gagamitin yung tubig ay malinis, sasabunan nyo po yung mga sugat para ma-decrease natin yung bacterial load. At pag na-decrease natin yung bacterial load, lesser yung possibility ng infection. Pwede rin po tayo mag-apply ng mga antibiotic ointment at kinakailangang i-dress or tapalan or takpan natin ng malinis na gasa or panyo at mga tela as long as ito ay mga bagong laba at linaplantya po na maigi para malinis pagdikit sa sugat. Kinakailangan nating panatilihing malinis ang sugat para hindi po mag-infect. Pwede din po kayong dumalaw sa aking channel. Meron akong mga content doon na patungkol sa kung paano mag-alaga ng sugat. At ang pangpitong rason ay aging or pagtanda. So habang tumatanda po tayo, bumabagal din yung wound healing process natin dahil sa pagbabago ng skin elasticity, yung circulation natin hindi na ganun kaganda dahil nagkakaroon ng mga barabaradong ugat dahil sa mga kolesterol at bumababa na rin po ang ating immune function. At madalas, napapansin natin na yung skin ng mga older adults ay mas manipis at very prone to damage at ang bilis-bilis nilang masugatan. Habang tumatanda po kasi tayo, ang ating immune response din ay humihina. Kaya mas mabagal ang paghilom ng ating sugat. So, ang aging ay nagdudulot din ng slower collagen production na mahalaga sa tissue repair. So, mas mahina na compared mo sa mga bata. Pagka nasugatan yung mga bata, lesser yung magiging scar nila kasi yung capacity nila na mag-produce ng maraming collagen ay mas mataas compared dun sa mga mas matatanda. Kaya pagka naghilom yung sugat na mas matatanda, hindi lang mas matagal, mas malaki pa yung makikita yung mga scars. Para sa mga ating older viewers, hindi na po natin maibabalik ang panahon. Ang magagawa natin ay alagaan natin ang ating health at especially yung ating nutrisyon.
So, manatiling hydrated, kumain kayo ng nutrient-rich na mga diet, mag-exercise regularly para masuportahan natin ang healing process ng ating katawan. And then, yung pangwalong reason is due to poor blood circulation. Mabagal na pagdaloy ng dugo sa ating mga ugat. So, kailan naman nangyayari yon? Okay, maraming mga dahilan, no? Una, yung aging. Sinabi natin kanina, yung aging. At kung meron ka ring mga kondisyon sa mga ugat, katulad ng peripheral arterial disease or venous insufficiency, ito ay nakakaapekto sa blood flow ng ating mga sugat. Ang peripheral arterial disorder ay nagre-resulta sa paninikip ng arteries, kaya mabagal ang daloy ng dugo. Nangingitim po yung mga dulo ng ating mga daliri, no? So kung hindi ako nagkakamali, ito yata yung problema ng ating past president na President Duterte. Yung venous insufficiency naman ay nagdudulot ng pooling ng dugo sa veins o kaya nag-iipon. So kunyari dito sa ating binti, yung mga pumupunta na dugo hindi na nakakabalik sa ating puso at mag-circulate ulit. Kasi yung mga ugat datin doon ay insufficient na sila or hindi ni sila nakakapagbalik or nasisira na yung mga bulb nila para ibalik yung tubig sa taas. Nananatili na yung tubig sa baba, kaya nakikita nyo minsan namamanas yung kasi hindi na bumabalik yung tubig at dugo sa sirkulasyon. So kapag mahina ang blood flow, hindi sapat yung oxygen din at mga nutrients na kinakailangan ng iyong sugat para gumaling. Definitely, mas slower yung kanilang paggaling. So ano naman ang dapat natin gawin? So kung may concern kayo sa mga ganitong problema ng circulation, kumonsulta po kayo sa inyong mga doktor para matignan natin yung tunay na sanhi ng inyong kondisyon at makapagbigay sila ng lunat. Ang mga usual strategies na ginagawa natin sa mga ganitong kondisyon na may venous insufficiency ay yung regular exercises. Tapos ine-elevate natin yung mga extremities natin. Pag natutulog tayo, usually naka 2 pillows high yung ating legs or hindi tayo pwedeng tumagal na nakatayo ng more than 2 hours or gumagamit din tayo ng mga compression stacking. So yun yung mga strategies na pwedeng isuggest sa inyo ng mga healthcare providers ninyo pag meron kayong mga ganitong concern ng inyong circulation. Ngayon, punta naman tayo sa pangsyam na rason kung bakit mabagal ang paghilom ng inyong sugat. Ito yung tinatawag nating stress. Alam niyo ba, ang stress ay napakalaking dagok sa paghilom ng ating katawan. Ang chronic stress ay nagre-resulta sa prolonged release ng stress hormones tulad ng cortisol. Ang cortisol ay nagpapahina sa ating immune system at nagpapabagal sa inflammatory response ng ating katawan. So kapag stress tayo, mas mahina yung kakayahan natin or kakayahan ng ating katawan na mag-heal ng sugat. At maliban doon, ang cortisol ay nagpapababa ng collagen synthesis at nagpapabagal din sa cell generation. So anong pwede natin gawin? Well, dapat i-manage natin yung ating stress. Okay, subukan yung mga meditation, exercises, regular physical activities, yoga, you travel. So marami po tayong paraan para ma-manage natin yung ating stress. Ang mga ito ay makakatulong na magpapababa ng ating stress level at susuportahan niya yung healing process. At ang pang-10 dahilan ay yung poor wound care or hindi tamang pag-alaga ng sugat. So importante po ang proper wound care o pag-aalaga ng sugat. Dapat alam niyo po yung tamang technique para mapabilis yung paggaling ng sugat. Ang hindi tamang paglinis ng sugat ay maaring magresulta sa further injury or more infection. Ang isa sa mga technique natin ay dapat manatiling moist yung sugat natin para mas mabilis yung pag-epithelialize or yung paghilom niya. Minsan kasi gustong-gusto natin makita yung ating sugat, uy, dry na siya. Yung pala sa ibabaw, dry siya pero sa loob, bulok na. So mas maganda moist yung mga dressings na ilalagay ninyo. Kaya importante, minsan naglalagay tayo ng tubig o binabasa natin yung mga gasa or nilalagyan natin ng mga cream or ointment para matrap doon yung moist at hindi mag-dry up yung sugat ninyo. And then, para sa mga sugat na matagal maghilom, kinakailangan nyo humingi ng advice or ng tulong sa mga doktor ninyo para maiwasan natin yung magiging komplikasyon ng matagal na paghilom ng sugat. So those are the 10 reasons why our wounds might not be healing quickly. So remember, addressing these factors can promote optimal wound healing. At huwag pong ipagsawalang bahala ang pagkukonsulta sa inyong mga doktor or healthcare provider kung may concerns po kayo sa mga wound healing progress ninyo. So
So hanggang dito na lang mga ka-teammate at itutuloy na naman natin ang ating usapan sa susunod. And if you found this video helpful, subscribe to our channel and hit that notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na videos natin. So thank you for watching. So stay safe, stay healthy, and I love you all. Ingat at hanggang sa muli. Bye!